Minsan ba pakiramdam mo, parang ginagamit ka lang ng ibang tao? Yung tipong ikaw lagi ang nagbibigay, pero kapag ikaw na ang nangangailangan, bigla silang nawawala. Baka hindi mo namamalayan, inaabuso na pala nila ang iyong kabaitan. At ang mas masaklap, ginagawa nila ito sa pinaka-subtle na paraan. Sa video na ito, ibubunyag ko ang 12 palatandaan na palihim kang sinasamantala at paano mo ito maiiwasan. Kaya kung ayaw mong tuluyang maging taong laging nagagamit, tapusin mo to hanggang dulo. Number 1. Palagi ka nilang nilalapitan kapag may kailangan. Isa sa pinaka-subtle pero mapanlin lang na senyales na inaabuso ng ibang iyong kabaitan ay ang paglapit lang nila sa'yo kapag may kailangan sila. Maaaring ito ay tulong pinansyal, emotional na suporta, o simpleng pabor. Pero mapapansin mong hindi sila naglalaan ng oras para sa'yo. Maliban na lang kung may makukuha sila. Hindi ka nila kinukumusta o hindi ka nila kinakausap kung wala silang kailangan. Kapag ikaw naman ang may kailangan, maraming dahilan, palaging busy o biglang hindi sumasagot. Ikaw lang ang laging nagbibigay at wala kang natatanggap pabalik kahit simpleng effort. Kaya simula ngayon, matuto kang magsabi ng hindi. Hindi mo kailangang palaging magbigay, lalo na kung hindi ka na komportable. Huwag kang matakot na tumanggi kung pakiramdam mo ay ginagamit ka na. Ipaalam mo sa kanila kung hanggang saan lang ang kaya mong ibigay. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo kung ayaw mong tumulong. Maraming mapagsamantala ang gagamit ng guilt upang mapilit kang tumulong. Huwag kang magpaapekto sa ganitong emotional manipulation. Ang iyong oras, effort at kabaitan ay mahalaga. Huwag mong hayaang may taong samantalahin ito nang hindi ka nabibigyan ng respeto o pagpapahalaga. Kung napansin mong may taong palaging lumalapit lang sa'yo kapag may kailangan sila, huwag kang matakot na lumayo at protektahan ang sarili mo. Tandaan mo, ang tunay na kabaitan ay hindi dapat abusuhin ng iba. Number 2, hindi nila iginagalang ang iyong oras. Ang oras ay isa sa pinakamahalagang bagay na hindi natin maaaring ibalik kapag nasayang. Ngunit may mga taong hindi ito iginagalang. Madalas silang late, bigla ang nagpapabago ng plano o ginagamit ang oras mo nang walang pakialam kung naaapektuhan ka na. Lagi kang naghihintay, pero sa kanila parang baliwala lang ang oras mo. Hindi man lang sila nagpapakita ng pagsisisi o hindi iniisip kung paano naapektuhan ang schedule mo. Lagi nilang gustong ikaw ang mag-adjust sa oras nila. Pero kapag ikaw ang may hinihingi, hindi sila nagkukompromiso. Hindi man lang sila nagsosorry kapag pinaghintay ka nila na para bang normal lang ito. Huwag mong hayaang abusuhin ang iyong oras. Kung palagi silang late, itigil mo ang paghihintay sa kanila at ipakita mo na hindi mo tinotolerate ito. Sabihin mo sa kanila na pinahahalagahan mo ang iyong oras at hindi ka komportable sa ginagawa nila. Kung paulit-ulit nilang sinasayang ang oras mo, itigil mo ang pagbibigay ng iyong oras sa kanila. Piliin mo ang mga taong pinahahalagahan ang schedule mo. Tulad ng pagpapahalaga mo sa kanila. Kung palaging ikaw ang nagpaparaya, masasanay sila na ikaw ang laging mag-a-adjust. Maging firm sa iyong schedule at ipakita na may halaga rin ang oras mo. Tandaan mo, ang respeto sa oras ng iba ay tanda ng respeto sa tao mismo. Kung may mga taong hindi ito iginagalang, huwag kang matakot na lumayo at ituon ang iyong oras sa mas mahalagang bagay at sa taong may tunay na malasakit sa'yo. Number 3, lagi mong nararamdaman ang pressure na magbigay. Ang pagiging matulungin at mapagbigay ay magandang katangian. Pero paano kung pakiramdam mo ay parang obligado ka nang magbigay kahit hindi mo kaya o kahit hindi mo na gusto? Ito ay isang senyales na maaaring inaabuso na ng iba ang iyong kabaitan. May mga taong gumagamit ng guilt tripping para mapilit kang magbigay. Tulad ng pagsasabing, ang bait mo naman dati, bakit ngayon nagbago ka na? Ipinaparamdam nila na may obligasyon kang tumulong kahit hindi ka naman nila tinulungan noon. Minsan nagpapanggap silang kawawa o exaggerated ang problema nila para lang makuha ang gusto nila mula sa'yo. Tapos nagbibigay ka kasi takot kang mawala ng koneksyon sa kanila kung tatanggi ka. Iniisip mong baka hindi ka na nila kausapin o baka mawalan ka na ng kaibigan kung hindi ka magbibigay. Sabi ko nga kanina,
matuto kang magsabi ng hindi. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi mo kayang magbigay, sabihin mo ito ng diretso at walang guilt. Ang tunay na kaibigan o mahal sa buhay ay hindi ka pipilitin o paiikutin gamit ang guilt tripping. Kung magagalit sila dahil hindi mo naibigay ang gusto nila, baka hindi talaga sila totoo sa'yo. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang mapaligaya ang iba. Dapat meron ka ring natitira para sa sarili mo. Kapag nakita mong palaging ginagamit ang kabaitan mo, matutong lumayo sa kanila at huwag magpauto sa kanilang drama. Tandaan mo, ang tunay na kabaitan ay hindi napipilitan. Ito ay bukal sa loob. Kung nararamdaman mong obligado kang magbigay, baka hindi na ito pagiging mabuti. Baka ginagamit ka na. Matutong pumili ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa'yo. Hindi lang sa kung ano ang makukuha nila mula sa'yo. Number 4, hindi ka nila pinupuri o pinasasalamatan. Isa sa mga palatandaan na maaaring inaabuso ng ibang iyong kabaitan ay hindi ka nila kailanman pinupuri o pinasasalamatan sa mga ginagawa mo para sa kanila. Para bang ini-expect nilang obligado kang tumulong. Kaya hindi na nila nakikitang kailangan kang bigyan ng kahit konting appreciation. Kahit gaano kalaking tulong ang ibigay mo, hindi mo man lang marinig ang simpleng thank you. Hindi na nila kinikilala ang effort mo dahil sa isip nila, trabaho mo na yon o responsibilidad mo. Kapag may ibang tumulong sa kanila, punong-puno sila ng papuri. Pero kapag ikaw ang tumulong, parang wala lang. Hindi mo maramdaman ang suporta nila kapag ikaw naman ang nangangailangan ng tulong. Mas nararamdaman mong kinukuha lang nila ang benepisyo ng pagiging mabait mo. Pero wala silang pagpapahalaga sa'yo bilang tao. Hindi mo kailangang palaging magbigay kung hindi ka naman pinahahalagahan. Kung napapansin mong inaabuso ka na, itigil mo na ang pagbibigay ng labis at alagaan mo ang sarili mong emosyon. Mas mabuting ibigay ang effort mo sa mga taong marunong rumuspeto at magpasalamat sa'yo. Hindi mo trabaho ang laging tumulong, lalo na kung hindi naman ito kinikilala. Hindi mo kailangang maghintay ng papuri. Pero karapatan mong makaramdam ng respeto at appreciation mula sa iba. Tandaan mo, ang tunay na kabaitan ay hindi dapat gawing automatic ng iba. Ang simpleng salamat ay isang maliit na bagay, pero napakahalaga. Kung may mga taong hindi marunong magbigay ng appreciation, baka panahon na para ilaan mo ang iyong oras sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa'yo. Number 5, kapag hindi mo sila tinulungan, nagagalit o nagmumukmok sila. Isa sa mga pinaka-manipulatibong taktika na ginagamit ng mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyong kabaitan ay ang paggalit o pagmumukmok kapag hindi ka tumulong. Ginagamit nila ito upang mapilitang magbigay ka kahit na hindi mo kayang magbigay o hindi naaayon sa iyong sitwasyon. Ang ganitong pag-uugali ay nagpapakita ng kakulangan sa respeto sa iyong mga desisyon at boundaries. Parang bigla nilang inaabot sa iyo ang kanilang galit o kalungkutan at pinapalabas nila na ikaw ang may kasalanan, dahil hindi mo sila tinulungan. Kapag tumanggi ka, inaasahan nila na wala kang dahilan para hindi magbigay at pinapalabas nilang ikaw ay masama o hindi maaasahan. Ipinaparamdam nila na ang pagiging mabait ay ang tanging paraan para maging kaibigan. At kapag hindi ka tumulong, tinatangka nilang gawing masama ang iyong imahe sa kanilang mata. Maaaring manahimik sila o hindi na magsalita na para bang may mali sa'yo dahil hindi mo sila tinulungan. Kaya pakiramdam mo ay ikaw ang may responsibilidad sa kanilang nararamdaman. Ang hindi pagtulong sa isang tao ay hindi nangangahulugang ikaw ay masama. Ang mahalaga ay malaman mo na hindi mo obligasyon ang palaging magbigay. At walang dapat magalit kapag hindi mo ito magagawa. Kapag hindi mo kayang tumulong, sabihin mong hindi mo kayang ibigay ang hinihingi nila. Iwasan mong magpaliwanag ng sobra dahil hindi mo kailangang magbigay ng dahilan kung ayaw mong tumulong. Ang mga taong laging umaasa sa'yo at hindi marunong magpahalaga sa iyong desisyon ay hindi mga tao na nararapat mo pang asikasuhin. Huwag kang magpatalo sa kanilang manipulative behavior. Tandaan mo, ikaw ay may karapatang magdesisyon para sa sarili mo. Ang mga taong may malasakit sa'yo ay hindi magagalit o magmumukmok kapag hindi mo sila matulungan. Tandaan mo, ang mga taong nagagalit o nagmumukmok kapag hindi mo sila tinulungan
ay hindi tunay na nagpapahalaga sa'yo. Ginagamit ka lang nila. Ang tunay na relasyon ay may mutual respect, hindi pagmamanipula. Magsimula kang magtakda ng mga hangganan at alagaan mo ang sarili mong emosyon. Number 6, ginagamit ka lang bilang kanilang emotional dumping ground. Marami sa atin ang natural na mapagbigay at handang makinig sa mga problema ng iba. Pero may mga tao na ginagamit ang kabaitan mo upang mailabas ang kanilang emosyon. At pagkatapos, iiwan ka na parang walang nangyari. Hindi ka binibigyan ng konsiderasyon o pasasalamat. Ang mga ganitong tao ay kadalasang hindi marunong magbigay ng emotional na suporta pabalik. At ginagamit ka lang bilang emotional dumping ground. Kapag nakikipag-usap ka sa kanila, puro sila lang ang nagsasalita tungkol sa kanilang personal na issue. At hindi ka na binibigyan ng pagkakataong mag-share o ipahayag ang iyong nararamdaman. Hindi nila tinitingnan ang iyong mga pangangailangan. Kapag ikaw naman ang may problema o ikaw naman ang na-stress, parang hindi sila interesado o hindi nila masyadong pinapansin ang iyong nararamdaman. Pagkatapos nilang magbukas ng kanilang mga saloobin at makuha ang iyong atensyon, bigla silang nawawala at hindi ka naman tinutulungan o binibigyan ng suporta. Ipinapakita nila ang mga issue nila pero hindi naman nila ito binibigyan ng solusyon. Pinipilit nilang ikaw ang magsisilbing tagapakinig sa kanila. Ngunit hindi sila kumikilos upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Ang pagtulong mo sa kanila ay nauurong at wala silang konsiderasyon sa kung gaano ka pagod o kung anong oras mo ginugol para lang makinig. Tinuturing ka nilang isang outlet para sa kanilang emosyon, hindi isang tao na nararapat din ng pagmamahal at pag-unawa. Hindi mo kailangang pakinggan ang lahat ng problema ng iba, lalo na kung ito ay nauurong at wala silang ginagawang hakbang upang ayusin ang kanilang sitwasyon. Ang mga taong ito ay minsang magbibigay ng pahiwatig na may kasalanan ka kung hindi mo sila pakikinggan. Huwag kang magpaapekto sa ganitong uri ng manipulative behavior. Kung gusto mong tumulong, magbigay ka ng mga solusyon o suggestions na makakatulong sa kanilang problema. Huwag kang palaging magbigay ng emotional support kung hindi naman nila gustong baguhin ang kanilang kalagayan. Ang isang tunay na relasyon, kaibigan man o pamilya, ay may mutual na suporta. Kung ikaw lang ang nagbibigay ng oras at emosyon, ngunit sila hindi ka naman pinahahalagahan, ito ay isang malinaw na senyales na ginagamit ka lang nila. Ang pagiging matulungin at empathetic ay maganda. Pero hindi mo dapat isakripisyo ang iyong emotional na kalusugan para lang mapaligaya ang iba. Huwag kalimutan na maglaan ng oras para sa sarili mong pangangailangan at kaligayahan. Tandaan mo, ang emotional dumping ay isang uri ng manipulative behavior kung saan ginagamit ka ng ibang tao para ilabas ang kanilang emosyon nang walang malasakit sa iyong nararamdaman. Hindi mo kailangang maging emotional support ng lahat ng tao. At dapat may mutual na pag-unawa sa bawat relasyon. Protektahan mo ang iyong emotional na kalusugan. At huwag hayaan na magamit ka ng walang respeto. Number 7, lagi nilang pinapababa ang iyong self-worth. Ang self-worth ay ang pagpapahalaga natin sa ating sarili. Kung paano natin tinitingnan ang ating mga kakayahan, halaga at karapatan. Kapag may mga tao sa paligid mo na palaging pinapababa ang iyong self-worth, ang kanilang mga salita o aksyon ay maaaring magdulot ng malalim na emotional impact. Sa halip na magbigay ng suporta o pagpapalakas ng loob, ginagawa nilang magduda ka sa iyong sarili. Kaya naman, unti-unting nawawala ang tiwala mo sa iyong sariling kakayahan at halaga. Kahit anong sabihin mo, parang hindi ito pinapansin o pinahalagahan. Madalas nilang sabihin, wala kang alam, hindi mo kaya. Palagi nilang inuungkat na may iba na mas magaling, mas successful, o mas kaakit-akit kaysa sayo. Kaya't nagiging sanhi ito ng insecurities mo. Kapag patuloy lang ipinapakita na hindi ka kailanman magiging enough para sa kanila, sa trabaho, sa relasyon, o kahit sa simpleng usapan, nagiging dahilan ito para mawalan ka ng confidence. Kahit anong pagsisikap o tulong ang ibigay mo, hindi mo mararamdaman ang appreciation. Sa halip, binabaliwala nila ito at laging ipinapakita na hindi mo magagawa ng tama. Hindi constructive criticism ang binibigay nila, kundi mga pahayag na nakakasira sa iyong emotional na kalusugan. Tulad ng, wala kang silbi, ang tanga-tanga mo, huwag mong hayaan na patuloy kang apihin o pagtawanan ng ibang tao.
Kung may mga tao kang pinapababa ang iyong self-worth, magsalita ka at ipaliwanag mo na hindi ito katanggap-tanggap. Ang pagpapahalaga sa sarili ay nagsisimula sa iyong pananaw sa iyong sarili. Lagi mong tandaan na ang iyong halaga ay hindi nakabase sa opinyon ng iba. Pahalagahan mo ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo at nagpapalakas ng iyong tiwala sa sarili. Kung ang isang tao ay paulit-ulit na nagpapababa ng iyong self-worth, baka panahon na para lumayo ka sa kanila. Piliin mo ang mga tao na nagpapalakas at nagmamahal sa iyo. Hindi yung patuloy na nagpaparamdam sa iyo na wala kang halaga. Madalas, ang mga taong nagpapababa ng iyong self-worth ay may manipulative tendencies. Huwag kang magpaapekto sa kanilang mga salita. Huwag mong hayaang gawing katotohanan ang mga hindi makatarungang pananaw nila sa iyo. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa iba kung sino ka at ano ang iyong mga kaya. Mag-invest ka sa iyong personal growth. Mag-aral ka. Mag-explore ka ng mga bagong passion at alagaan mo ang iyong mental at emotional health. Ang mga tao na may malasakit sa iyo ay magbibigay ng suporta at magsasabi sa iyo kung anong tama at mali. Iwasan mo ang mga taong hindi kayang magbigay ng ganitong positibong reinforcement. Tandaan mo, ang self-worth mo ay hindi nasusukat ng opinyon ng iba. Ang pagpapahalaga sa sarili ay isang personal na desisyon. Hindi mo kailangang magpasakop sa mga taong walang malasakit sa iyo. Pahalagahan mo ang iyong sarili at ang mga taong nagmamahal at nagpapahalaga sa iyo ay tiyak na magpapalakas ng iyong tiwala at self-worth. Number 8. Lagi mong ramdam ang pagod sa relasyon ninyong dalawa. Kapag ang isang relasyon, mapakaibigan man, pamilya o kasamahan, ay one-sided at ikaw lang ang laging nagbibigay, mararamdaman mong parang nauubos ka na. Paano mo malalaman? Lagi kang emotionally drained pagkatapos ninyong mag-usap o magkasama. Pakiramdam mo ay ikaw lang ang gumagawa ng effort. Number 9. Lagi mong kailangang patunayan ang iyong sarili. Kapag nararamdaman mong kailangan mong patunayan palagi ang iyong halaga sa kanila sa pamamagitan ng pagtulong, posibleng ginagamit ka lang nila. Paano mo malalaman? Pakiramdam mo ay hindi ka sapat kung hindi ka nagbibigay o tumutulong. Ang pagtrato nila sa iyo ay depende kung ano ang naitutulong mo sa kanila. Number 10. Hindi sila marunong magbalik ng pabor. Ang tunay na kaibigan o mabuting kasama ay marunong magbigay pabalik kahit sa maliit na paraan. Pero kung napapansin mong ikaw lang ang laging nagbibigay at wala kang natatanggap pabalik kahit simpleng effort, baka ginagamit ka lang nila. Paano mo malalaman? Kapag ikaw ang nangangailangan, parang wala silang pakialam. Wala silang effort na suklian ang kabaitan mo, kahit sa maliit na paraan. Number 11. Hindi ka nila ginagalang kapag may boundaries ka. Kapag sinubukan mong magtakda ng limitasyon, halimbawa, sinabi mong hindi mo kaya o ayaw mong gawin ang isang bagay at hindi nila ito iginagalang, maaaring gumagamit sila ng guilt o pressure para sumunod ka. Paano mo malalaman? Kapag sinabi mong hindi, bigla silang nagagalit o nagdadabog. Sasabihin nilang nagbago ka na kapag hindi mo sila pinagbigyan. Number 12. Pakiramdam mo ay natatakot kang tumanggi. Kung natatakot kang sabihin ang hindi dahil baka magalit sila, ibig sabihin merong hindi pantay na dinamika sa inyong relasyon. Paano mo malalaman? Pakiramdam mo ay may takot ka na kapag hindi ka sumunod, may masamang mangyayari. Lagi kang kinakabahan kapag kailangan mong magpahayag ng sarili mong pangangailangan. Hindi mo kailangang laging sumunod. Makipagkaibigan ka sa mga taong totoo at hindi lang gumagamit sa iyo. Ang kabaitan ay isang regalo, pero hindi ito dapat abusuhin ng iba. Sa bawat relasyon, mahalaga ang respeto at balanse. Kung napansin mong may mga taong patuloy na inaabuso ang iyong kabaitan, ito na ang pagkakataon na magtakda ng mga hangganan at ipaglaban ang iyong sariling kapakanan. Hindi mo kailangang magbigay lagi, lalo na kung hindi naman ito pinahahalagahan. Pahalagahan mo ang iyong sarili at maging matalino sa pagpili ng mga taong karapat-dapat sa iyong kabaitan. Huwag kalimutan, ang tunay na kabaitan ay hindi nauurong. Ito ay kusang loob at hindi napipilitan. Salamat sa panonood at sana'y makatulong ito upang mas maging aware ka sa iyong mga relasyon. Hanggang sa muli, ingat at patuloy na mag-grow sa iyong journey.
Ang pakikisalamuha at pagkakaroon ng mga bagong kaibigan ay bahagi ng ating buhay. Sa katunayan, ito ay isang mahalagang bahagi ng masaya nating pamumuhay. Gayunpaman, mahalaga na maging maingat sa mga taong pinapasok natin sa ating buhay at maging maingat din kung paano natin pinahihintulutan silang tratuhin tayo. Kung paano natin pinahihintulutan ang mga tao na tratuhin tayo, tayo na ang may kasalanan kung hahayaan na lang natin ang maling pagtrato nila sa atin. It says a lot more about us than them. Kahit bago o matagal mo ng kaibigan yan, kahit pamilya mo pa yan, huwag mong hayaan na tratuhin ka nilang mababa. Kung tinatrato ka ng isang tao ng masama, malinaw na meron silang ilang mga issue na nangyayari sa kanilang buhay. Kung negatibo yung tao na yon, malamang negatibo rin ang ipaparanas nila sa'yo. Ngunit kung hahayaan mo silang tratuhin ka ng masama, para mo na ring sinabi na wala kang sapat na halaga. It's time to start standing up for the person you are at itigil ang pagpahintulot sa mga tao na gawin sa'yo ang mga bagay na makakaapekto sa'yo sa negatibong paraan. Huwag mong hayaan ang mga tao na gawin ang 25 bagay na ito sa'yo. Number 1, marami silang palusot. Hindi sila makakagawa ng kabutihan sa'yo kasi ang dami nilang dahilan para hindi gawin yung kabutihan na hinahangad mo. Nasa mentalidad kasi nila na sila ang kawawa sa sitwasyon. That's the reason why they can contribute to your relationship in a positive way. Pahintulutan mo silang magdahilan, pero saglit lang. Ngunit siguraduhin mong kumikilos din sila upang lampasan ang negativity nila sa buhay. Number 2, peking papuri. May napapansin ka bang kaplastikan sa mga kaibigan mo o sa ibang tao? Pinupuri ka, pero mararamdaman mo yon kung tunay ba yon o hindi. Tinatawag din natin itong false flattery. Dalawa lang ang dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga tao. Dahil gusto lang nilang umasta na nice daw sila o may gusto silang kunin mula sa'yo. Ibig kong sabihin, ginagawa nila ito para maging bukas ka sa kanila at makapasok sila sa buhay mo. Kung gusto nilang makipagkaibigan sa'yo, gagawa sila ng positibong bagay para sa'yo at tutulong sila kung nangangailangan ka ng tulong. And this is how you build a network. Always lead with value. Umiwas ka na kung nararamdaman mong plastic ang mga tao sa paligid mo. Number 3, dumidikit sa'yo. Ano ang ibig kong sabihin na dumidikit sa'yo? Yung mga taong palaging humihingi ng tulong kahit kaya naman nila yon. Masasayang ang oras mo kung may taong ganito. Hindi naman sila nahihirapan eh. Sinadya lang nila yon para madisturbo ka, para madistract ka, para mawala ka sa tamang landas. Wala namang masama kung may humingi ng tulong sa'yo. Walang problema doon. Pero dapat balanse lang. Hindi palagi na lang. Kasi may oras ka rin nilalaan para sa sarili mong gawain. Number 4, demanding. Katulad din ito ng mga taong dumidikit. Dumidikit na nga, demanding pa. Nakakasira yon ng magandang mood mo. Medyo cute sa simula. Lalo na sa magkasintahang bago pa lang. Parang may kilig moments pa yon. Pero kapag tumagal ang relasyon ng magkasintahan o kahit magkaibigan, nakakairita na yon. Oo, alam ko. Kasi nararanasan ko ng sitwasyong ito. Hindi ko naman pwedeng sabihin to sa'yo kung hindi ko padala sa mga ito. Di ba? Kung hindi titigil ang tao na mag-demand sa'yo, tanggalin mo sila sa buhay mo. Dahil nakakadagdag lang sila ng problema. Number 5, hindi nila gusto ang iba mong kaibigan. Yun bang may natagpuan kang bagong kaibigan, tapos yung kaibigan mong nauna, hindi gusto ang bago mong kaibigan. Kumbaga, hindi nila tanggap sa grupo niyo. Nagets mo ba ang punto ko? Paano mag-grow ang social support network mo kung may palaging nagre-reject? Dapat kung tunay sila sa buhay mo, tatanggapin nila kung ano ang tanggap mo. If they disapprove, then their disapproval is not your problem. Number 6, pinapili ka. May mga taong ganito eh. Yun bang papahirapan ang emosyon mo? Pinapili ka o ang pamilya mo o sila. Siyempre mahirap yan. Lalo na kung tinuturing mo silang kakampi sa buhay mo. Ang tunay na nagmamahal sa'yo, hindi ka pinapili. The reason why they do this is because they are seeking validation. Gusto nilang maramdaman na kamahal-mahal sila. Dapat malaman ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa'yo kung gaano kahalaga ang iyong pamilya at ang mga ugnayang pinagsaluhan ninyo ng pamilya mo sa buong buhay. Number 7, gusto nila na ikaw lang lahat. Hindi pwedeng
ikaw na lang lahat. Kung magkakaibigan kayo, kung magkasintahan kayo, hindi mag-work ang relasyon ninyo kung isa lang ang kikilos. A relationship is all about compromising. But when you are the only person compromising, there is bound to be trouble. Number 8, madaling mairita. Yun bang konting mali lang, maliit na bagay lang, ay nagdadabog na. Isa ako sa mga taong ayaw ng gulo kasi gusto ko ng tahimik at payapang buhay. Oo, maiirita ako minsan, pero hindi umabot sa punto na sumusugod ako. Kung palaging gulo ang ipinapakita sa'yo ng tao, isa lang ang ibig sabihin niyan, gusto nilang kontrolin ka. Hindi mo deserve ang ganito kanegatibong tao sa buhay mo. You deserve better than to subject yourself to constant negativity. Number 9, walang paki sa'yo. Napakalinaw, di ba? Didikit ka pa ba sa mga taong ayaw ka naman? Malalaman mo lang naman yan kasi hindi ka priority. Kung naramdaman mong wala silang pakialam sa'yo, stand up for yourself. Umalis ka na sa kinatatayuan mo. Kung hindi, sasaktan ka lang. Number 10, walang tiwala sa'yo. Paano mabubuo ang relasyon ng magkakaibigan o magkasintahan kung wala silang tiwala sa'yo? Simple lang, umalis ka na dyan. Kitang-kita naman sa sitwasyon. Kung walang tiwala, walang mabubuong relasyon. Number 11, may tinatago o nililihim. Kung may tinatago sila sa'yo, ibig sabihin na hindi ka nila kailangan o wala silang tiwala sa pagkatao mo. Imposibleng palaguin ang isang relasyon nang hindi man lang sila nagbabahagi ng kanilang nararamdaman. Dapat kasali ka sa usapan. Dapat may tiwala sila kung may sekreto man silang ibubuklat. Be concerned if your partner or friends are not emotionally available to you. Number 12, nanghahalungkat ng nakaraan. May mga taong tumitira sa'yo gamit ang iyong nakaraan na matagal mo nang ibinaon sa lupa. Gagamitin nila yon bilang bala para mapahina ka. Isa ito sa mga kahinaan natin, ang ating nakaraan. Marami kasi tayong nagawang mali sa buhay at kinalimutan na natin yon, pero binuhay muli. Nakakasakit yun ng damdamin. There is no good that comes from constantly bringing up past mistakes. Sama ng loob ang mabubuo sa ganitong estilo. Number 13, stalker. May mga taong stalker. Bawat kilos mo ay pinagmamasdan. Nakakatakot ang ganitong tao. Bawat galaw mo ay gusto nilang malaman. Dahil lang sa gustong malaman ng isang tao ang lahat tungkol sa'yo, ay hindi nangangahulugang dapat na mag-stalk sila. Ibig kong sabihin, dapat nilang igalang ka ng sapat. At dapat payagan ka nilang mamuhay sa paraang gusto mo. Walang pag-aabag. Dapat maintindihan nila na may ginagawa kang ibang bagay at wala na silang karapatang malaman kung ano yon. Minsan kailangan din natin ng privacy. Number 14, mahilig mambastos. Sa pagkarinig pa lang ng salitang bastos, ayaw na ayaw mo na ng ganitong tao. Kapag binastos nila ang ibang tao, asahan mo na, nagaganyanin ka rin nila. Kung pinapakita nila kung ano ang pagtrato nila sa ibang tao, gaganyanin ka rin. Kaya huwag kang umasa na mabait lang sila sa'yo dahil mapupunta ang katoksikan nila sa'yo pagdating ng panahon. You deserve to be around people that have the ability to be kind. Ganyan lang naman kasimple ang hinihiling natin, di ba? Number 15, sobrang taas ng inaasahan sa'yo. May mga taong sobrang taas ng inaasahan sa'yo at mahihirapan ka ng abutin yun. Magagalit pa sila kung hindi mo kaya. Napaka-toxic ng ganitong ugali. Natural lang naman kung mataas ang inaasahan mo para sa iyong sarili. Ngunit upang ipataw ang mga inaasahan sa iba, ay hindi nakatanggap-tanggap yon. Kung sa tingin mo ay hindi mo na masusukat ang hinahangad nila, then ang pagkakaibigang ito ay walang silbi. Number 16, kamalian lang napapansin. Mag-iingat ka sa mga taong ito. Nakaka-stress ang ganitong mindset. Kahit anong tama pa yung ginawa mo, wala kang papuring matatanggap. Pero kahit isang beses lang at kahit konti lang na pagkakamali, nag-aapoy na sila sa galit. Kung sa tingin mo ay parang wala ka nang ginawang tama, umalis ka na. Hindi na nakakatuwa ang sitwasyong ito. May nagawa kang tama, pero sinadya lang nilang hindi tignan yon. Siguro ayaw nilang purihin ka. Number 17, kulang sa pansin. May mga kaibigan ka bang ganito? O kakilala man lang? Kulang sila sa pansin kasi wala silang bilib sa kanilang sarili. Gusto pa nilang manghakot ng pagtingin sa iba para tumaas ang level ng confidence nila. Bakit mo sila iiwasan? Kasi mga agaw sila ng spotlight ng buhay mo.
Gusto lang nila na sila ang makikita sa bawat sitwasyon. That person is not emotionally stable enough to be in a relationship with you. Number 18, walang tiwala sa pangarap mo. Lalo na kung ang pangarap mo ay mataas. Isa lang ang maiisip nila, kahanginan lang. Pero para sa'yo, ay seryoso ang pangarap mo. Tanungin nga kita, gusto mo bang makihalubilo sa mga taong dinadaw ng pangarap mo? Siyempre, hindi. You must surround yourself with people who believe in your dreams. Kasi kung hindi, mahihirapan kang abutin ang pangarap mo. Number 19, mahilig manisi. Sinisisi ka kung may nangyaring hindi maganda sa buhay nila. Labas ka naman doon. Pwera na lang kung sinadya mong hadlangan sila. Pero kung hindi naman, bakit sinisisi ka? Di ba? Ang pagtanggap ng responsibilidad para sa kung ano ang mangyayari sa iyong buhay ay isang mahalagang bahagi ng pagiging tunay at tapat na tao. Huwag mong hayaang ibaling ng ibang tao ang problema nila sa'yo. Hindi yan makatarungan. Number 20, pinapahiya ka. May mga kaibigan tayo na ginawa tayong katatawanan sa grupo. Kasi sabi ng iba, diyan makikita ang pagiging tunay. Pero minsan, sumusobra ang ganitong gawain eh. Yun bang umabot sa punto na hindi na nakakatuwa. Ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa, dahil kulang sila ng respeto sa'yo. Tingnan mo ang mga taong mataas ang standard, hindi nila ito magagawa sa taong yun. Ibig sabihin na may nakita sila sa'yo na kahinaan mo. Huwag kang mahiya o magsabi ng totoo na ang ginagawa nila ay hindi na pwede sa'yo. Number 21, mangungontrol. Kung may tao man na pilit kumontrol sa'yo, layuan mo na kagad. Kapag ang isang tao ay gumagamit ng emosyon o iba pang bagay na magagamit nila sa'yo para lang gawin mo ang isang bagay na hindi mo gustong gawin, ibig sabihin na ginagamit ka lang nila para matupad ang gusto nila sa buhay. Napakalupit, di ba? Gusto mo bang magpagamit? Number 22, tamad. Ginagamit nila ang kanilang katamaran para ikaw lang ang gumawa ng mga gawain. Ayaw nilang mapagod. Ayaw nilang madumihan. Wala silang pakialam sa damdamin mo. Kung ikaw na lang lahat, ano pa ba ang silbi nila sa buhay mo? Wala, di ba? Tanggalin mo na sila sa buhay mo. Number 23, binago ang nakaraan mo. Ano ang ibig kong sabihin? Babaguhin nila ang maganda mong nakaraan para magmukha kang masama. Ganito ang nangyayari sa politika ngayon, di ba? Binabago ang history para lang hindi manalo ang isa. May ganito ring tao sa paligid natin. Pinipili nilang inaalala ang mga kaganapan para baliktarin ang pangyayari at magmukha kang masama sa mata ng karamihan. Layuan mo na sila. Number 24, tatakutin ka. Isa ako sa mga nakasaksi na may ganitong klaseng tao. Yun bang tatakutin ka para lang wag mabulgar ang kanilang baho. Mag-iingat ka sa mga taong ito. Kung tunay mo silang kaibigan, dapat pinag-uusapan ninyo ang negatibong nangyari sa buhay ninyo at magtulungan kayo. Number 25, hindi nagpatawad. Kung may kaibigan kang hindi marunong magpatawad, ibig sabihin, kung may mangyayari sa inyong dalawa, hindi ka rin niya kayang patawarin. Diyos nga ay nagpatawad. Tao pa kaya? Kung pinanghahawakan nila ang mga nakaraang aksyon at hindi nila kayang pakawalan ang mga negatibong yon, ibig sabihin na baon-baon pa rin niya ang katoksikan sa kanyang buhay at pwede yung maipasa sa'yo. Ang punto ko lang, huwag mong hayaan na tatapak-tapakan ka ng ibang tao. May halaga ka. Hindi ka dapat nagpapaapi. Pakinggan mo ang sarili mo. Kung may napansin kang mali sa kinikilos ng mga tao, lumayo ka na kaagad at mag-focus ka na lang sa sarili mong buhay.